Lumalabas ka, kukunin mo ang mga walking poles mo at ramdam mo agad ang ganda ng pakiramdam at lakas. Sigurado ka, pagkatapos ng isang oras na aktibong paglalakad, na marami kang nasunog na kaloriya at lumakas ang lahat ng muscles mo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, malamang 70%, 90% ng inyong pagod ay nasayang lang. Isang malaking pagkakamali lang na halos lahat ay ginagawa ang nagpapalit sa napakalaking benepisyo ng Nordic walking at ginagawa lang itong simpleng paglalakad na may hawak na walang silbing tungkod. Parang pambabasag ba? Tungkol mismo sa pagkakamaling ito ang nagnanakaw ng lahat ng benepisyo ng Scandinavian walking ang tatalakayin natin ngayon. At ipinapangako ko sa inyo sa pagtatapos ng videong ito, titingnan nyo ang mga upholds nyo sa ibang paraan at baka sa unang pagkakataon, mararamdaman nyo kung paano talaga gumagana ang sistemang ito. Ginagawa mo ba ang pagkakamaling ito? Subukan nating alamin. Bago tayo tumalon sa pinakamalaking pagkakamali, balikan muna natin saglit ang pinagmulan. Saan ba talaga nanggaling ang Scandinavian walking? Hindi ito basta imbento lang para sa mga senior tulad ng iniisip ng marami. Noong 1930s, naghahanap ng paraan ang mga Finnish skier para mag-ensayo tuwing tag-init sa off-season para mapanatili ang kanilang kondisyon. Nagsimula silang gayahin ang galaw ng pag-ski gamit ang ordinaryong mga tungkod pang ski. Napakatalino ng ideyang ito. Ang pag-e-ensayo gamit ang mga tungkod ay hindi lang gumagana sa mga binti. Gumagana rin ito sa buong pang-itaas na bahagi ng katawan. Balikat, likod, abs. Halos 70%, 90% ng muscles ng buong katawan. Kalaunan, noong huling bahagi ng 1990s, inadapta ang metodong ito para sa pangmalawakang fitness. Binago ng kaunti ang mga gamit at tinawag na Nordic walking o Scandinavian walking. Ang pangunahing ideya mula pa sa simula ay ang aktibong paggamit at pagtulak, pushing, ng mga kamay. Iyon ang nagbibigay ng kakaibang unique na ehersisyo. Kaya kapag naiintindihan mo yan, nakakagulat at nakakapagtaka na makita ang maraming tao na binabaliwala ang mismong esensya ng disiplinang ito. Heto na, pakinggan nyo to. Ang pinakapangunahing pagkakamali na siyang nagpapawalang saysay sa lahat ng benepisyo ng Nordic walking. Yan ay yung pagkaladkad lang or pagbitbit ng mga baston. Ilarawan natin ang eksenang sigurado akong nakita na ninyo sa parke. Naglalakad si Manong o si Manang, tapos ang mga baston ay nakabitin lang sa strap o kaya naman hinahatak lang ng bahagya sa semento sa likuran nila. Ang siko ay nakatiklop lang, ang kilos ay mabagal at walang buhay at walang talagang puwersa sa pagtulak. Sa ganitong paraan, ang baston ay hindi kasangkapan, kundi nagiging pabigat lang. Hindi ito nakakatulong, nandoon lang siya. Para kang bumili ng mountain bike na pangkarera. Pero ginagamit mo lang sa bilis ng paglalakad at hindi mo ginagamit ang buong lakas at kakayahan niya. Sa Nordic walking, ang baston ang makinasit mo. Ito ang dugtong ng iyong kamay at kailangang aktibo itong gumagana sa bawat hakbang. Dapat, ito ang nagbibigay ng extra tulak at nagpapaehersisyo sa itaas na bahagi ng katawan natin. Kapag hindi nangyayari yan, hindi gumagana ang sistema. Naglalakad ka lang, hindi ka nag-eensayo, at para mo na ring niloloko ang sarili mo at ang iyong katawan. Tingnan natin ng mas malalim, mga nay at tay, ang tungkol sa kung paano gumagalaw ang ating katawan, ang ating biomechanics. Bakit kaya napakasama nitong passive o walang kusang galaw? Sa paglalakad natin, natural lang na magkasalitan ang galaw. 'Di ba?
Pag umaabante ang kanan mong paa, sabay naman ang kaliwang kamay. Ganyan ang natural na mekanismo ng ating katawan para maging balance at epektibo ang paggalaw. Ang Nordic walking, pinapalakas lang niya itong natural na pattern, padron ng galaw. Pag humakbang ka ng kanan, syempre, itataas mo ang kaliwang kamay mo na may hawak na tungkod. Sa tamang pamamaraan, dapat itatama mo sa lupa ang tungkod sa tapat ng gitna ng paa mo o medyo mas una pa at may kiling. Tapos, habang umaabante ang katawan mo, hindi mo lang basta igagalaw pabalik ang kamay mo. Kailangan mo talagang itulak ng malakas. Literal, itutulak mo ang sarili mo gamit ang tungkod. Parang isang skier na nagtutulak para umandar sa niebe. Ito ang pinakapuso ng Nordic walking, mga Thai at Nai, ang malakas na pagtulak na ito. Dahil sa pagtulak na iyan, napipilitan gumana at mag-contract ang mga kalamnan sa braso mo, balikat, dibdib, at pati na rin ang malalaking muscles sa likod mo. Kung wala yang power push na yan, napuputol ang koneksyon. Ang kamay mo, gumagalaw lang ng walang kusa. Sa madaling salita, parang bit-bit mo lang ang tungkod. Kaya, ang mga muscles mo sa pang-itaas na parte ng katawan, hindi na gumagana. Sila ay nagiging pasibong tagamasid lang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakahalata at pinakagusto nating mangyari, ang pagbaba ng timbang. Alam kong marami sa atin ang nag-Nordic walking para pumayat. At tama kayo dyan mga kaibigan, dahil isa talaga ito sa pinaka-epektibong cardio exercise. Pero tandaan, dapat tamang-tama ang teknik. Ayon sa mga pag-aaral, ang tamang Nordic walking ay nagsusunog ng hanggang 46% na mas maraming kalorya kumpara sa simpleng paglalakad na pareho lang ang bilis. Isipin nyo ha, halos 1.5 beses na mas marami. Saan galing itong diferensya? Dahil po iyan sa paggamit natin ng ating upper body. Ang aktibong pagtulak gamit ang inyong mga tungkod ay dagdag na trabaho para sa ating mga kalamnan, muscles. Ang mga muscles sa likod, dibdib, balikat, at braso, malalaking grupo ito na nangangailangan ng maraming enerhiya. Kapag pinagana ninyo sila, bumibilis ang ating metabolismo at ang nasusunog na kalorya ay umaakyat ng husto. Ngayon, isipin naman ninyo kung hinila-hila lang ninyo ang inyong mga tungkod. Ayan, nawala na lahat ng dagdag na trabaho. Bababa ang inyong calorie expenditure at magiging parang simpleng lakad lang na walang tungkod. Maglalakad kayo ng 1 oras, pagpapawisan, pero sa totoo lang, kung titingnan ng dami ng enerhiyang nagamit, parang naglakad lang kayo ng walang poles at pareho lang ang resulta. Oh, sige, tuloy na tayo. Sa Nordic walking, ang tawag dyan ay ehersisyo para sa buong katawan. At totoo yan, basta't tama ang galaw natin. Huwag nyo nang isipin na pangbinti lang ito. Yung malakas na pagtulak nyo ng poste, palo, sa lupa, ito ay kumpletong strength training para sa buong balikat at likod. Gumagana dyan ang triceps mo, lalo na pag inunat mo ang kamay sa dulo. Pati yung deltoids sa balikat, umaandar. Pati yung pectoral na dibdib muscles, kasali. Pero ang pinaka-importante, nahahatak nito yung pinakamalawak na muscles sa likod, yung tinatawag nating pakpak o lats. Ito ang magpapaganda ng tindig, postura ninyo, magpapatibay sa inyong core muscle, at mag-aalis ng sakit at stress sa leeg. Ano naman ang mangyayari kapag hinahatak lang natin yung mga poste? Wala. Walang-wala dyan sa mga nabanggit ko. Ang upper body mo, nakatunganga lang, hindi nagagamit. Bale, binti mo lang ang nae-ehersisyo, parang naglalakad ka lang ng normal. Sa halip na complex training, kalahati lang ang nakukuha mo at kulang pa.
Kaya yang pagnanais mong pumirma ang braso, lumakas ang likod, at gumanda ang tindig, mananatili lang yang wishful thinking. Kasi hawak mo na ang kasangkapan, pero hindi mo naman ginagamit sa tamang paraan. Marami ang nagsasabing kailangan ang mga tungkod para mabawasan ang bigat sa ating mga kasukasuan. Pero, sa totoo lang, mayroon lang itong benepisyo kung tama talaga ang iyong teknik. Kapag itinutulak mo ng malakas, para kang bahagyang umangat at inilipat mo ang bahagi ng bigat mo sa mga tungkod. Dahil dito, talagang nababawasan ang impact o bigat sa tuhod, balakang, at maging sa gulugod. Napakahalaga nito, lalo na sa mga may sobrang timbang o may problema na sa kasukasuan. Pero, paano kung hindi ka nagtutulak, kundi inilagay mo lang ang tungkod sa harap mo? Parang baston. Ang gamit na panggalaw ay ginawa mong pangsuporta lang. Imbis na magtulak, sinusuportahan mo na ang sarili mo. Dito, nagbabago na ang natural na galaw ng iyong paglakad. Maaari kang sumandal sa tungkod, nasisira sa tamang postura mo at magdadala lang ng pilay o hindi kinakailangang stress sa pulso at balikat. Sa halip na mapahinga ang kasukasuan, maaari mo pa itong ma-overload at baka maaksidente ka pa. Tandaan, ang tungkod sa Nordic walking ay hindi saklay. Ito ay lever o pangtulak para umabante ka pasulong at pataas. Ang paggamit nito bilang suporta lang ay ang pinakamalaking pagkakamali na dapat iwasan. Pag-usapan muna natin ang tamang tindig o postura at syempre, ang paghinga. Sa tamang paggamit ng Nordic walking technique, talagang mapipilitan kang ituwid ang iyong balikat. Kapag ginawa mo ang malaki at malapad na pag-indayog ng braso, lalo na kapag malakas kang tumutulak, bumubukas ang dibdib mo. Imposible itong gawin kung ikaw ay nakayuko o nakasubsob. Kaya naman, ang mismong teknik na ito ang tumutulong para mabuo ang tama at malusog na postura. Ang bukas na dibdib naman ay nagpapahintulot sa baga na gumana ng buo at lubos. Nagiging mas malalim at mas ritmiko ang paghinga mo, kaya mas napupuno ng oxygen ang iyong katawan. Dahil dito, gumaganda ang iyong endurance at ang pangkalahatan mong pakiramdam. Ngayon, balikan natin ang maling paraan, yung tinatawag nating passive o walang buhay na galaw, yung mga maiikli at mahinang pag-indayog, nakabaluktot na siko, at walang lakas na pagtulak. Ang lahat ng iyan ay sumasabay sa nakakurbang likod at nakalaylay na balikat. Siyempre, nasisikipan ang dibdib mo at ang paghinga mo ay nagiging superficial o mababaw lang. Hindi mo lang hindi napapaganda ang iyong postura, pero pwede mo pang palalain ang dati mo ng problema. Imbis na huminga ng buong buo at punuin ng oxygen ng dugo, nagkakaroon ka pa ng kakulangan na nakakabawas sa bisa ng iyong ehersisyo at mabilis ka pang mapapagod. Ano ba talaga ang tamang galaw? Tingnan natin ito ng detalyado para magkaroon kayo ng malinaw na ideya. Isipin nyo, naglalakad kayo. Hahakbang ang kanang paa. Kasabay nito, ang kaliwang kamay na bahagyang nakabaluktot sa siko ay aabante. Dapat relax ang palad, parang kasunod lang siya ng braso. Ang tungkod ay itatama sa lupa sa anggulong mga 45, 45 degrees. Tandaan, huwag patayo sa harap ninyo. Dapat may anggulo. Kritikal ito para sa susunod na tulak. Pagkababa ng tungkod, bahagyanin ninyong higpitan ang hawakan para ma-fix ito. Tapos, ang katawan nyo ay natural na aabante, lampas sa punto kung saan nakatanim ang tungkod. At dito na magsisimula ang galing. Ang braso nyo, habang halos diretso, ay patuloy na aatras, lampas sa linya ng inyong balakang. Ilipat ang bigat ng katawan sa tungkod at gumawa ng malakas at talagang nakatutok na tulak na parang gusto ninyong itulak palayo ang buong mundo.
Sa dulo ng pagtulak, tuluyang bumibitaw ang inyong kamay at ang tungkod ay hawak na lang ng strap o tali. Ang galaw na ito ay dapat tuloy-tuloy, malakas at malawak. Bigyan natin ng espesyal na pansin ang tamang galaw ng ating kamay. Ito ang isa pang mahalagang sikreto na madalas hindi napapansin ng marami. Ang tamang trabaho ng kamay ay direktang konektado sa lakas at ganda ng inyong pagtulak. Tandaan lang ninyo ang simpleng batas na ito. Pisilin, bitawan. Kapag inihanda ninyo ang kamay at itinutukod ang tungkod sa lupa, mahigpit ninyong pisilin ang hawakan. Ito ang gumagawa ng matigas na istruktura para mailipat ng buo ang inyong puwersa. Ngunit, kapag nagtulak na kayo at umaatras ang inyong kamay sa likuran ng katawan, kailangan ganap na nakabukas ang inyong palad. Ang tungkod sa pagkakataong ito ay nakasabit lamang sa mga strap o temlyak. Bakit natin ito ginagawa? Una, dahil pinapayagan nitong mag-relax ang braso ninyo kahit sandali lang. Iwas ito sa pagkapagod at pamamanhid ng inyong bisig. Pangalawa, ang ganap na pagbukas ng palad ay nagbibigay ng maximum na galaw ng kamay paatras. Ibig sabihin, mas malakas at mas mahaba ang inyong pagtulak. Isipin ninyo na naghahagis kayo ng bola sa dulo, hindi ba't nakabukas din ang inyong palad? Pareho lang po ang prinsipyo dito. Kung hawak na hawak ninyo ang hawakan sa buong oras, madaling mapapagod ang inyong kamay at ang inyong galaw ay magiging mabigat at hindi epektibo. Kaya mag-practice tayo. Pisilin sa pagtukod, bitawan sa pagtulak. Kailangan nating tandaan, mga kababayan, na importante rin ang galaw ng ating mga paa at ng ating core, ang gitnang bahagi ng katawan. Ang Nordic walking, hindi lang ito puro sa kamay. Ang paa natin, iba rin ang trabaho kumpara sa normal na paglalakad. Dapat, medyo mas malaki ang hakbang natin kaysa sa normal. Ang susi dito ay ang pag-ikot o pag-roll ng paa mula sakong hanggang daliri. Kaya, itatapak mo muna ang heel or sakong, dahan-dahang ilipat ang bigat sa buong talampakan, at sa huli, ibibigay mo ang malakas na tulak gamit ang dulo ng paa o toes. Itong roll na ito ang nagbibigay ng dagdag na puwersa at siyang nagpapagana sa ating mga binti at hita. Ang ating katawan, ang ating core, hindi ito dapat matigas or walang galaw. Sa tuwing humahakbang tayo at umaayo ng kamay, may kasabay itong bahagyang pag-ikot or slight twist sa ating baywang. Natural lang yan. Ang pag-ikot na ito ang nagpapagana sa ating obliques, yung muscles sa gilid ng tiyan. Kaya sa Nordic walking, pati pala tiyan mo, nagiging parang ab workout. Kapag nagkaisa ang lahat ng elementong ito, ang malapad na hakbang na may foot roll, ang malakas na tulak ng kamay, at ang bahagyang pag-ikot ng katawan, at naging isang ritmiko at tuloy-tuloy na galaw, yan na ang tunay at wastong Nordic walking. Ito ay parang sayaw ng ating katawan kung saan bawat parte ay nagtutulungan at gumagalaw ng magkakasabay. Paano mo nga ba malalaman kung tama ang lahat ng ginagawa mo? Mayroon lang ilang simpleng palatandaan para malaman yan. Una, at syempre, ito ang pinakamahalaga. Dapat maramdaman mo yung tulak. Kailangan mong ma-feel na sumasayad yung baston sa lupa at siya ang nagtutulak sa katawan mo para umabante. Kung wala kang ganyang pakiramdam, ibig sabihin lang niyan, bit-bit mo lang ang mga baston. Ang pangalawang palatandaan. Pagkatapos ng ehersisyo, dapat may kaunting pagod ka na nararamdaman, hindi lang sa binti, kundi pati na rin sa likod, balikat, at triceps mo. Kung ang binti mo lang ang napagod, ibig sabihin, hindi masyadong nagtrabaho ang pang-itaas mong katawan. Pangatlo,
Tingnan mo yung bilis mo. Kapag tama ang teknik, natural na bibilis ka kumpara sa ordinaryong paglalakad. Ang maganda pa, hindi mo mararamdaman na nag-e-effort ka ng husto. Sa katunayan, pakiramdam mo ay magaan ka. Para kang lumilipad, para bang automatikong dinadala ka ng mga baston. Kung mabagal ka at parang naghihirap ka, malamang ay mali ang ginagamit mong teknik. Subukan mong mag-video ng sarili mo, yung side view, at ikumpara mo sa mga video ng eksperto. Napakalinaw na paraan yan para makita mo kung saan ka nagkakamali. Alamin natin ngayon at iwaksi ang isang tanyag na maling paniniwala na humahad lang sa ating matuto ng tamang galaw. Ang sabi ng mito, kahit anong tindi ng pagindayog ng braso mo, mas epektibo yan. Pero mga kasama, hindi ito tama. Ang mahalaga rito ay hindi ang lakas ng pag-indayog, kundi ang tamang forma at higit sa lahat, ang panghuling tulak. Puwede tayong masyadong mabilis mag-indayog pabalik-balik, pero kung walang diin na pagtulak sa dulo, imitasyon lang ang ginagawa natin. Parang sa boxing, pwede kang mabilis mag-iwang ng kamao sa harap ng kalaban. Pero kung hindi kasama ang bigat ng katawan at walang mabilis na pag-unat ng braso, wala kang tunay na suntok. Ganoon din dito. Mag-focus tayo, hindi sa pag-indayog, kundi sa pagtulak. Isipin mo, kailangan mong itulak ang isang pader na nasa likuran mo. Ang buong atensyon natin ay dapat nakatuon sa huling pag-e-effort na iyan. Iyan mismo, hindi ang pag-indayog, ang nagpapagana sa lahat ng muscle natin at nagbibigay ng magandang epekto sa kalusugan at pagtunaw ng taba. Huwag nating habulin ng panlabas na ganda ng galaw. Habulin natin ang panloob na epekto at bisa ng ating paggalaw. Sige, mag-practice na tayo. Paano ba natin itatama yung malaking pagkakamaling yan? Mayroon lang isang simpleng-simple pero napaka-epektibong ehersisyo. Magsimula kayong maglakad, huwag muna kayong gagamit ng mga tungkod. Pero kailangan gayahin nyo ang tamang paggalaw ng inyong braso. Humakbang kayo ng malapad at igalaw ninyo ng todo ang mga braso ninyo. Kumbaga, salitan sa paa. Dapat ang braso ninyo ay halos tuwid at gumagalaw mula sa balikat, hindi lang sa siko. Damhin ninyo kung paano bumubukas ang inyong dibdib at kung paano umikot ng bahagya ang inyong katawan. Pagkatapos, kunin nyo na ang mga tungkod, pero huwag nyo munang ipasok ang kamay ninyo sa strap. Hawakan nyo lang sila sa gitna, parang baton sa relay, at maglakad pa rin kayo, kaladkarin lang ang dulo ng mga tungkod sa lupa. Ang inyong layunin sa bahaging ito ay masanay sa malawak na paggalaw ng inyong mga braso. Huwag muna kayong mag-isip tungkol sa pagtulak. Ang mahalaga lang ay gumagalaw ang inyong mga braso ng malaya at malapad. Gawin nyo yan ng ilang dosenang hakbang. Nakakatulong ang ehersisyong ito para maalis ang paninigas ng mga kalamnan at maihanda ang katawan sa tamang paggalaw. Ito rin ang sisira sa nakasanayan nating nakabaluktot at nakadikit ang braso sa ating katawan. Ito na ang susunod na bahagi ng ating pag-eensayo. Hawakan ninyo ng maayos ang inyong mga tungkod. Isuot ang mga kamay sa strap. Pero patuloy lang tayong maglalakad nang hindi muna itinatama o inuuntog sa lupa ang tungkod. Maglakad lang tayo. Panatilihing maluwag at malawak ang galaw ng kamay. Hayaan lang ninyong umugoy ng malaya ang mga tungkod, pasulong at pabalik. Ang layunin dito ay makita ang ritmo at isabay ang galaw ng kamay sa galaw ng paa. Tandaan, kanan na paa, kaliwang kamay, kaliwang paa, kanang kamay. Kailangan maging natural na lang itong galaw, parang automatic na. Ngayon, habang naglalakad, dahan-dahan nating ibaba ang tungkod para sumayad na ito sa lupa. Huwag muna tayong magtulak, ha? Hayaan lang ninyong kumaskas or gumuhit ito ng linya
sa semento. Dapat marinig ninyo ang kakaibang tunog. Sa bahaging ito, sinasanay natin kung paano tama ang anggulo ng pagtama ng tungkod sa tamang punto. Ito ang paghahanda para sa mismong pagtulak. Huwag tayong magmadali. Gawin natin ito sa loob ng 5 hanggang 10 minuto hanggang sa maramdaman ninyo na komportableng-komportable na kayo. Parang nag-aaral lang tumagmaneho, di ba? Kailangan munang masanay sa mga galaw at laki ng sasakyan bago lumabas sa siksikang kalsada. Ito na mga kaibigan, ang pinakaimportante. Ngayon, magdadagdag na tayo ng tulak o thrust. Habang naglalakad pa rin sa parehong kumpas, simulan nating diinaan ng bahagya ang tungkod sa sandaling umaatras ang braso. Huwag muna nating ibigay ang buong lakas agad. Mag-umpisa tayo sa mahinang diin lang para lang maramdaman natin ang suporta o sandalan. Agad ninyong mararamdaman na parang nagkakaroon ng dagdag na boost ang inyong katawan. Unti-unti, bawat hakbang, dagdagan natin ang puwersa ng pagdiin na iyon. Gawin natin itong buo at matibay na tulak. Mag-focus tayo sa pakiramdam kung paano inililipat ang enerhiya mula sa kamay sa pamamagitan ng tungkod papunta sa lupa at ang lupa naman ang nagtutulak sa inyo pasulong. Huwag nating kalimutan ang tamang galaw ng ating kamay. Ikuyom ang hawakan o handle kapag inilalagay ang tungkod at buksan ng husto ang palad sa dulo ng tulak. Subukan nating maglakad ng 10 hakbang na may matinding diin sa tulak at pagkatapos ay 10 hakbang naman sa mas relax na paraan. Ang ganitong magkaibang pagsasanay ay makakatulong sa ating katawan na mas mabilis matuto at matandaan ang tamang pagkilos. Tandaan natin, ang pag-aaral ng teknikang ito ay nangangailangan ng oras at tiyaga. Huwag tayong umasa ng perpektong resulta sa unang subok pa lang. Kadalasan, ang pinakamalaking problema na nakikita natin, at ito na rin ang ating pangunahing pagkakamali, ay ang maling haba ng ating mga panlakad na tungkod or poles. Kapag masyadong maiksi ang mga ito, hindi ka makakapagtulak ng buo. Mapipilitan kang yumuko at mabilis na humakbang ng pakonti-konti. Sa kabilang banda, kung napakahaba naman, mapapataas mo ang iyong balikat, mababali ang iyong trap na kalamnan, trapezius, at mapapalayo sa harap mo ang pagpwesto ng tungkod. Siyempre, masisira rin ito ang tamang teknik sa paglakad. May simpleng formula para sa mga nagsisimula. Sukatin ang iyong tangkad, height, sa sentimetro, at i-multiply ito sa 0.68. 0.68. Ang lalabas na numero ay ang halos eksaktong haba ng iyong mga tungkod. Karamihan sa mga telescopic poles ay may markings o guhit na, kaya madaling itakda ang tamang sukat. Kapag nakatayo ka ng tuwid, nakababa ang mga kamay at nakahawak sa hawakan ng tungkod, ang iyong siko ay dapat nakatiklop ng halos 90 degrees. Yan ang inyong tamang panimula. Sa paglipas ng panahon, habang nasasanay ka sa tamang teknik, maaari mong bahagyang baguhin ang haba, pero mahalagang magsimula muna sa basic na ayos na ito. Tandaan, ang maling kagamitan na napili mo ay maaaring maging ugat ng maling pamamaraan sa iyong paglalakad. Tingnan natin itong issue ng bilis or pace. Kadalasan, ang mga baguhan, habang sinisikap ayusin ang kanilang kamay na parang walang buhay, ay bigla na lang nagiging masyadong atat. Sila ay nagmamadali, nagiging maiksi at mabilis ang mga hakbang at pag-ikot ng braso. Ang resulta, ang pagtulak ng baston ay nagiging pabigat lang at hindi epektibo. Huwag kalimutang tandaan, sa Nordic walking, mas importante ang ritmo at amplitude o ang lawak ng iyong mga galaw, hindi lang ang mabilis na paglalakad.
Mas mainam kung medyo babagalan natin. Basta't ang bawat hakbang at bawat pagtulak ng baston ay malawak, malakas, at sadyang may layunin. Subukan nating maglakad na may kasamang musika, yung may malinaw at hindi masyadong mabilis na kumpas. Halimbawa, yung may 120 beats per minute. Makakatulong ito para makuha ninyo ang inyong ritmo at maging mas maayos at mas coordinated ang inyong galaw. Paglipas ng panahon, kapag nakasanayan na ninyo at naging automatic na ang tamang teknik, doon na natin itataas ang bilis ng hindi nasasakripisyo ang kalidad. Pero sa umpisa, ang pinaka-prioridad ay ang tamang paggawa ng bawat galaw. Tandaan, una, magtatag muna tayo ng matibay na pundasyon sa teknik. Pagkatapos, saka na tayo magdaragdag ng bilis at intensity. Ang pagiging atat dito ay tiyak na magpapatibay lang ng dating mali o magdadala ng bagong pagkakamali. May isa pa tayong mahalagang detalye na madalas nakakaligtaan at ito ay kung saan nakatuon ang inyong tingin habang naglalakad. Saan nga ba kayo tumitingin? Kung panay tingin ninyo sa inyong mga paa, kusang loob na yumuyuko ang liig at likod ninyo. Bumaba ang inyong mga balikat at nagiging mali ang buong tindig ninyo. Kapag ganyan ang posisyon, hindi ninyo magagawa ng maayos ang malawak na pag-indayog ng kamay at ang lakas ng pagtulak. Talagang ganyan ang kilos ng ating katawan. Kaya naman, sa paglalakad, itaas at idiretso ang ulo. Ituon ang tingin mga 10 o 15 metro ang layo sa inyong harapan. Sa ganitong paraan, mananatiling tuwid ang inyong tindig, nakaunat ang balikat, at magiging maluwag ang inyong paghinga. Isipin nyo na lang na may parang di nakikitang tali o sinulid na nakakabit sa tuktok ng inyong ulo, na humihila sa inyo pataas. Parang itinutuwid nito ang buong gulugod ninyo. Ang pagbabago lamang ng simpleng pagtingin ay malaking tulong na para gumanda ang inyong pamamaraan at maging mas epektibo ang inyong pag-eehersisyo. Huwag na kayong tumingin sa sapatos ninyo o sa dulo ng inyong tungkod. Magtiwala kayo sa inyong katawan. Kusa na lang nitong hahanapin ang tamang galaw. Ang trabaho lang ninyo ay bigyan ng tamang panimulang posisyon ang inyong katawan. Marami sa atin ang nahihiyang baka mukha tayong katawa-tawa o kakatwa habang inaaral natin ang tamang forma. Kasi, syempre, kapag malalaki ang kumpas ng kamay mo at aktibo ang galaw ng katawan, talagang mapapansin ka. At dahil sa hiya na, yan, pinipigilan natin ang sarili natin. Nagiging maikli at tahimik tuloy ang mga galaw natin. Ang ending, babalik lang tayo sa dating gawi. Yung parang kinakaladkad lang natin ang mga tungkod. Itapon na natin ang kaba at hiya na yan. Tandaan mo, ginagawa mo yan para sa sarili mong kalusugan. Ang mga taong nakatingin sa iyo, nahahati lang sa dalawang klase. Una, yung mga walang alam sa Nordic walking o sa paggamit ng mga tungkod. Kaya huwag mo nang intindihin ang opinyon nila. Pangalawa, yung mga talagang nakakaalam ng tamang teknik. Kapag nakita nila ang tama at buong-buo mong pagkumpas, ang iisipin nila, aba, alam nitong matanda na to ang ginagawa niya. Magsisilbi ka pang inspirasyon sa kanila, hindi ka nila pagtatawanan. Ipagmalaki mo na hindi ka lang naglalakad. Nag-iensayo ka talaga. De kalidad at epektibo pa. Ang iyong kalusugan, ang iyong magandang pakiramdam, at ang iyong fit for na pangangatawan. Iyan ang pinakamagandang sagot sa sino mang nagdududa. Huwag mong hayaan na nakawin ng hiya ang benepisyo ng pag-ehersisyo mo. I-summarize natin kung ano ang mga katangian ng maling paglalakad para madali mong makita ang pagkakamaling ito sa iba man o sa sarili mo.
Ang mga siko ay nakabaluktot at halos hindi gumagalaw, o kaya naman ay maikli at mahina lang ang pag-indayog ng mga kamay. Ang mga tungkod ay kinaladkad lang sa likuran at hindi ginagamit sa pagkilos. Ang katawan ay matigas, nakababa ang balikat at nakakuba ang likod. Maikli at paimpit ang mga hakbang, walang malinaw na paglipat ng bigat mula sa kung patungong daliri, nakatingin sa baba. Kahit mabilis siyang maglakad, ang kilos niya ay walang sigla at lakas. Ngayon, tingnan naman natin ang mga katangian ng tamang paglalakad. Ang mga kilos ay malawak at maluwag. Ang mga kamay na halos tuwid ay umaabot ng malayo mula sa balikat. Sa dulo ng bawat pag-indayog, makikita ang malinaw at mariing pagtulak gamit ang tungkod. Ang katawan ay bahagyang umiikot kasabay ng ritmo ng paglalakad. Tuwid ang likod, diretso ang balikat, at nakataas ang baba. Malapad at buhay ang bawat hakbang, at kitang-kita ang pag-ikot ng paa. Ang buong tindig niya ay nagpapakita ng enerhiya at gaan. Ito ay dalawang magkaibang klase ng pag-eehersisyo. At ang pinagkaiba lang nila ay nasa iisang elemento, sa mayroon o walang aktibong pagtulak. Ngayon, sa pagtatapos nitong aralin, mayroon akong ibibigay sa inyong assignment. Sa susunod niyong training, subukan nating ituon ang buong atensyon sa isang bagay lang, yung pagtulak. Huwag muna nating isipin ang bilis, ang layo ng nilakad, o ang dami ng calories na nasunog. Ang tanging goal natin sa training na ito ay makagawa ng 100, 200, o kaya'y 500, kahit ilan pa yan, basta't perpekto at damang-dama nating pagtulak. Damhin niyo kung paano humahawak at kumakapit ang pole sa lupa. Damhin niyo rin kung paano humihigpit ang inyong braso at likod. At damhin kung paano kayo tinutulak ng galaw na ito para umabante. Gawin natin itong ating meditation. Ang ganitong seryoso at may pag-iisip na pagsasanay, kahit 15 hanggang 20 minuto lang, ay mas makakatulong sa inyong teknik kaysa sa mga buwan ng walang isip na paglalakad. Kailangan, itala natin ang galaw na ito sa ating katawan, sa label ng muscle memory. At kapag nangyari yan, hindi na ninyo kailangan pang isipin ang galaw. Ang tamang teknik ay magiging second nature na ninyo. At sa wakas, makukuha na ninyo ang 100% benepisyo sa bawat minutong hawak ninyo ang inyong mga walking sticks. Iyan ang sikreto para maging master sa Nordic walking. Kaya, balikan natin kung ano ang mga napag-aralan natin. Nalaman natin na ang pinakakritikal na pagkakamali, yung nagpapawalang saysay sa lahat ng inyong pagsisikap sa Nordic walking, ay ang hindi pagtulak ng tama gamit ang mga pole. Hindi lang ito maliit na pagkakamali, ito po ay napaka-importante. Dahil dito, 70%, 90% ng inyong mga kalamnan, muscles, ay hindi nagtatrabaho, bumababa ang nasusunog na calories ng halos kalahati at nawawala ang lahat ng benepisyo para sa inyong postura sa mga kasukasuan, joints, at sa inyong puso. Tiningnan na natin kung ano ang tamang teknik, paano ayusin ang mga gamit ninyo, at kung anong mga exercise ang gagabay sa inyo sa tamang paraan. Ngayon, may sapat na kayong kaalaman. Ang pagpipilian ay nasa inyo na. Maglalakad lang ba kayo na may hawak na pole o sisimulan na ninyo ang tunay na pag-iensayo para masulit ang bawat hakbang? Tandaan ninyo, ang Nordic walking ay hindi ginagamit para sumandal o maging suporta. Ito ay para sa pagtulak. Ito ay patungkol sa lakas, hindi sa kahinaan. Maraming salamat po sa inyong panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ito, paki-like naman po at mag-subscribe na kayo sa channel
para hindi ninyo mapalampas ang iba pa nating mga pagtalakay. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Sa totoo lang, napansin nyo na ba sa sarili ninyo o sa ibang naglalakad itong pagkakamali ng hila-hila lang na pole? Ibahagi po ninyo ang inyong mga obserbasyon at karanasan sa comment section. Pag-usapan natin